Ama namin Diyos, narito na ang iyong mga anak. Ikaw ang aming tinatawagan, Ama, sa pagkakataong ito ng aming pagsamba. Ikaw ang hanap ng aming mga kaluluwa. Salamat po. Hindi mo binigo ang aming pag-asa na sa aming pagkakatipon ay masumpungan ka ng iyong mga anak. Palibhas ay nakikita mo ang maraming hirap ng aming kalooban, ang maraming mga pag-uusig, ang mga kapihan na patuloy na dinaranas ng iyong mga anak. Salamat ng marami sa iyo dahil sa iyong awa at tulong sa amin. Lahat ng mapapait na karanasan hindi naging hadlang sa amin para patuloy ka naming sambahin. Purihin ang banal mong pangalan. Salamat sa pag-aalalay mo sa amin. Salamat ng marami sa tulong mo. Ikaw ang nagtatawid sa amin araw-araw. Sa gitna ng napakahirap na paglalakbay sa mundo, ikaw ang lagi na'y naroon sa buhay namin na tumutulong sa iyong mga anak. Kaya narito pa kaming magkakapatid. Hindi lamang buhay at lakas ang taglay namin, kundi ang higit sa lahat, ang matibay na pananampalataya, ang pag-asa sa iyong kapangyarihan. Lingapin mo po ang iyong mga anak. Huwag kang aalis sa aming piling. Sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, pakigayak ang aming mga puso para buong linaw naming matanggap ang iyong mga salita na siyang gabay at tanglaw namin sa aming buhay. Maghari sa amin ang iyong kapayapaan. Magpakaranas ka sa amin hanggang sa huling bahagi ng aming pagsamba. Lubusin mo ang kagalakan ng iyong mga anak. Maging dapatin mo kaming lahat. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Makapag-alay kami sa iyo ng isang katampatang pagsamba na nakaluluwalhati sa iyong pangalan. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan. Malunos ka sa iyong mga hinirang. Manahan kang lagi sa aming mga puso. Laging magpakahayag ka sa aming buhay. Sumasampalataya po kami, Ama. Narinig mong aming panalangin. Tinatanggap mong aming mga pagpapasalamat. Mamamalagi ka sa aming piling. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, nang tayo po ay tawagin ng Diyos sa loob ng iglesia, ay tinanggap natin ang napakalaking biyaya na hindi maaring itumba sa anumang bagay. Kahit pa ng itinuturing ng tao na pinakamahalaga, tulad ng ginto. Sapagkat ang pagkatawag sa atin o ang ating kahalalan ang siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na maligtas.
sa walang hanggang kaparusahan sa araw ng paghukom. Hindi pa natin nararating ang hangganan ng paglilingkod sa Diyos. At hindi pa po natin natatamo ang pangakong kaligtasan. Kaya may panganib. Merong panganib na masasayang ang pagkakataon na tayo ay maligtas. Kung hindi po natin ito matututuhang ingatan at bigyang halaga. Gaano ba kadakila ang biyayang ito na ating tinanggap? At paano natin ito dapat pahalagahan? Paano natin maiingatan ang ating pag-asa sa kaligtasan? Ano po ang tagubilin ng Diyos? Sa mga binigyan niya ng pagkakataong maligtas. Pakinggan po ninyong sagot sa 2 Korinto 6:1 hanggang 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Pinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ano po ang tagubilin ng Diyos? Sa mga binigyan niya ng pagkakataong maligtas, ang sabi ni Apostol Pablo, ipinamamanik namin sa inyo na wag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Alin yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos? Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Sa makatuwid, huwag nating sayangin yung pagkakataon o yung biyaya na tayo ay maligtas. Sa ano? Sa tiyak na kaparusahan sa araw ng paghukom. Napakalaki ng mawawala sa atin kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataon na tayo ay maligtas. Bakit? Gaano ba ito kahalaga? Paano hindi masasayang ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos na maligtas? Basahin natin yung mga talatang yan dito po sa dating salin. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Kapag sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Napansin ba ninyo, mga kapatid? Gaano kahalaga ang pagkakataong ibinigay ng Diyos na tayo ay maligtas? Aba, napakahalaga. Hindi ito walang kabuluhan. Kaya ano tagubilin ng Diyos? Huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Kasi kung ang tanggap lang natin sa biyayang ito ay karaniwan lamang at walang kabuluhan, na talagang hindi nga natin ito bibigyang halaga. Kaya nga ang sabi ng Diyos, wag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Hindi ito walang kabuluhan. Napakahalaga po nito. Wala po itong kasing halaga. Kaya dapat lamang na pagukulan ng pagpapahalaga. Paano natin ito mapapahalagahan? Ano po ang ginawa ng Apostol Pablo upang matiyak niyang hindi mawalan ng kabuluhan ang biyayang tinanggap niya sa Diyos? Ganito ang sagot niya sa 1 Korinto 15:10. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos
na suma sa akin. Ano ginawa ni Apostol Pablo? Upang matiyak niyang hindi mawalan ng kabuluhan ang biyayang tinanggap niya sa Diyos. Ang sabi niya, ang kanyang biyaya, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bakit? Ako'y malabis na nagpagal. Labis na nagpagal si Apostol Pablo para wag masayang, wag mawalan ng kabuluhan yung biyayang kaligtasan na tinanggap niya mula sa Diyos. Malabis ang kanyang pagpapagal. Aling gawain ang tinutukoy na dito labis na nagpagal si Apostol Pablo. Kaya hindi nawala ng kabuluhan ng biyaya ng Diyos. Ituloy natin sa talatang 58. Kaya, mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag. Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Aling ang gawain po? Tinutukoy ni Apostol Pablo na dito siya'y labis na nagpagal. Kaya hindi nawala ng kabuluhan ang biyaya ng Diyos na kanyang tinanggap. Ang sabi niya, kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawawalan ng saysay o kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Sa makatwid, ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahalaga sa biyayang kaligtasan ay sumasagana sa mga gawain ng Diyos. Ano po ang katumbas? Masigla sila sa mga paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po ni Apostol Pablo, labis na nagpagal. Kaya maraming sakripisyo. Pagka sinabing nagpapagal, hindi lang basta gumagawa. Maraming sakripisyo. Marami siyang tinitiis. Maraming humahadlang pero determinado siya eh. Prioridad sa buhay nila ang paglilingkod sa Diyos. Ano kasamaan ng pagwawalang bahala at hindi pagpapahalaga sa biyayang kaligtasan? Pakinggan ninyo sa Hebreo 2:3. Gayon din naman. Paano tayo? Paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ano kasamaan ng pagwawalang bahala at hindi po pagpapahalaga sa biyayang kaligtasan mula sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ano lamang ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Hindi po makaiiwas sa parusa ang sino mang hindi nagpapahalaga, kundi winawalang kabuluhan niya yung biyayang kaligtasang pinagkaloob ng Diyos. Tiyak na parurusahan ng Diyos ang mga gayon. Nasa kanila na yung pagkakataong maligtas. Pero nasayang, bakit? Hindi nila pinahalagahan. Naghihintay ng Diyos, ang Diyos, ng pagpapahalaga. Kasi napakahalaga ng biyayang yon. Pero yung binigyan ng napakahalagang biyayang yon, hindi naman nagpahalaga. Kaya ano sabi ng Biblia? Hindi sila makaiiwas sa parusa. Baka isipin ng iba, paano ako hindi maliligtas? Kayong Iglesia ni Cristo naman ako. Meron bang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Pero pagdating ng araw ng pag-uukom, hindi rin sila maliligtas. Manapay kasamang parurusahan sa apoy. Meron po. Maliwanag na itinuro ng Biblia. Sino ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sa halip na maligtas sa araw ng pag-uukom ay mabibigo sapagkat kasama silang parurusahan sa apoy?
Daratnan sila ng Panginoong Jesucristo. Opo, Iglesia ni Cristo. Pero hindi sila maliligtas. Sino sila? Pakinggan ninyo sa Mateo 13:25 hanggang 30. Tatapat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Tatapwat, nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pansirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagkasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Tatapot sinabi niya, wag! Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking banga. Sino ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Na pagdating ng araw ng paghuhukom ay parurusahan sa apoy, sa halip na maligtas. Sila ang mga itinulad sa pansirang damo sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo. Nakasabay na tumubo ng mabuting binhi. Yung mabuting binhi, yun yung mga maliligtas. Ito yan, mga kapatid. Ano ang inilalarawan ng mabuting binhi at pansirang damo sa talinghagang ito na binasa namin sa inyo? Ang inilalarawan po ay ang dalawang uri ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sino ang inilalarawan ng mabuting binhi? Ang mga kaanib na magiging karapat-dapat sa kaligtasan. Kaya nga mabuting binhi. Sino naman ang inilalarawan ng pansirang damo? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagpakasira, nagpakasama, kaya hindi maliligtas. Ano ang katunayang hindi maliligtas? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na itinulad sa pansirang damo. Ang sabi sa Biblia, sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Alin ba ang tinutukoy na pag-aani? Basahin natin ang talatang 39. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Ano ang alin po tinutukoy na pag-aani? Ang sabi po, ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Sa makatwid, yan ay ang araw ng paghuhukom. Ano ang mahalagang dapat na maunawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa panahon ng pag-aani o sa araw ng paghuhukom, dalawang uri din ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang daratnan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi, sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo. Talagang daratnan sila ng Panginoong Jesucristo nasa loob ng iglesia. Naalala nyo yung sinabi kanina, noong alipin, dun sa kanyang Panginoon, nung makita na mayroong kasabay na tumubo, noong mabuting binhi, napansin yun eh. Kaya ang tanong niya doon sa kanyang Panginoon, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Doon sa ibang salin ng Biblia, ibig mo bagang pumaroon kami at bunutin namin?
Pero ano sagot ng Panginoon? Wag! Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Ibig sabihin, baka mabunot nyo rin yung mabuting binhi. Sa makatwid, hinayaan din sila na tumubo. Nang ibig sabihin, hinayaan silang manatiling kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya, pagdating ng araw ng pag-aani o sa araw ng paghukom, ano sabi ng Panginoon? Tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo. Kaya pagdating ng Panginoon si Kristo, sila ang unang titipunin eh. Pero hindi para iligtas, kundi para itapon sa apoy, para sunugin. Ito ang mapait na mangyayari sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na umaasang maligtas pero hindi pala dahil naging masama at tiwali. Sa makatwid po, hindi maaring ipagmalaki ng sino mang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nakomo sa Iglesia ni Kristo ay nakasisiguro na siya ng kaligtasan. Yung iba, ang yabang-yabang pa. Ipinanlalait pa nila sa tao yun. Hindi kayo Iglesia ni Kristo, hindi kayo maliligtas. Pero tingnan mo mga ugali. Iglesia ni Kristo nga, pero hindi naman nagpapahalaga sa biyayang kaligtasan. Manapay, pinababayaan ng paglilingkod sa Diyos. At nabubuhay na katulad din ng mga taga-sanlibutan. Iglesia ni Kristo, pero mamamatay tao. Iglesia ni Kristo, pero tulisan. O magnanakaw. O gahaman sa salapi. Iglesia ni Kristo, pero mandaraya. Iglesia ni Kristo, pero nabubuhay sa pagsisinungaling. Paano maliligtas ang mga gayon? E di lalo na ang mga naturingang ministro, pero mapanglupig sa mga kapatid. Ginigipit at inapi ang mga kapatid na ayaw sumunod sa kanilang mga katiwalian. Ministro pero nagtuturo ng mga kasinungalingan at tinadaya ang mga kapatid. Ministro pero kurap, ganid sa salapi at tumihingi ng suhol. Paano maliligtas ang gayong mga ministro? Mga kapatid, napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Nakikita natin na magaganap ang lahat ng mga palatandaan. Nagmamadali na ang araw ng paghuhukom. Ang Panginoong Jesucristo ay darating na. Sa ano tayo nakahanay? Kabilang ba tayo sa mga mabuting bini na nakatitiyak ng kaligtasan? O baka wala tayong kamalay-malay? Nakalinya tayo sa mga pansirang damo na kasamang parurusahan sa apoy. Wag nawang mangyari. Kaya anong dapat pag-ukulan ng pagpapahalaga? Habang may panahon. Pakinggan ninyo sa Jeremias 13:16. Parangalan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Bago niya gawing matinding kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Ano dapat pag-ukulan ng pagpapahalaga? Habang may panahon. Ang sabi ng Biblia, parangalan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman. Yun ang mahalagang dapat nating magawa. Parangalan natin ang Diyos. Kailan yung araw ng kadiliman? Na sinasabi rito, parangalan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos bago niya palaganapin ng kadiliman. Kailan yun? At ano magaganap sa araw na yaon? Pakinggan ninyo sa Sefanyas 1:15. Pagkatapos ay 17 hanggang 18. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan. Kaarawan ng kabagabagan at kahapisan. Kaarawan ng kawakasan at kasiraan. Kaarawan ng kadiliman at kalumbayan. Kaarawan ng mga alapapat pagsasalimuot ng kadiliman. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilag lahat na nagsisitahan sa lupain.
Kailan po ang araw ng kadiliman? Ayon sa Biblia, ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan, kaarawan ng kadiliman. Sa makatwid, ito po ang araw ng kapuotan, o araw ng kawakasan, o araw ng paghuhukom. Ano po magaganap sa araw na iyon? Ang sabi pa, ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo. Kapag katwawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Lilipulin ng Diyos ang lahat ng taong masama. Paanong mayayaman? Paanong mga taong makapangyarihan? Wala ang wikang makapagliligtas sa kanila. Kahit ang kanilang ginto, kahit ang kanilang mga pilak, anuman yung kayamanang taglay nila, anuman ang narating nila, gaano man kakapangyarihan ng tao, malawak man ang kanyang impluensya, sa araw ng pagbuhukom, wala itong magagawa para iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ngayon lang nga mga kapatid, ngayon lang yung sumpa ng Diyos na ipinadala niya ngayon, yung epidemya, yung coronavirus, isipin nyo yung mga makapangyarihang mga tao na naging biktima. Hindi lang iilan. Marami hindi nakaligtas sa bagsik ng karamdamang yan. Walang kinikilalang tao, mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya. Wala silang magawa. Kahit ang mga pinuno ng mga bansa, lalo na sa araw ng paghuhukom. Paano natin mapararangalan ang ating Panginoong Diyos? Ngayon, mga kapatid, nalalapit ng araw ng paghuhukom. Napakahirap na ng paglalakbay. Napakabigat na ng mga pagsubok. Napakaraming mga kaligaliga. Yun nga, yung sinasabi namin kanina. Hindi na malaman ng mga tao kung anong gagawin. Hindi na magkamayaw. Wala silang masulingan. Kahit saan sila bumaling. Walang maaaring tumulong sa kanila para sila'y maligtas. Pagka talagang dinapuan ka ng karamdaman. Narito pa tayo sa mundo. Una pa diyan, ang marami sa atin hanggang ngayon, alipin ng mga kaapihan at kagipitan. Marami sa atin ay patuloy na nagtitiis ng mga kahirapan at kalumbayan. Pero dahilan ba yan, mga kapatid? Para tumigil na tayo at hindi natin matupad at maisagawa yung inaasahan ng Diyos sa atin na ang sabi niya, parangalanin niyo ang Diyos. Habang may pagkakataon, anong inaasahan ng Diyos sa atin? Kahit napakahirap na ng paglalakbay. Para hindi masayang ang pagkakataong tayo'y maligtas. Pakinggan ninyo Apokalipsis 2:2-3-4. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Ano pa rin ang inaasahan ng Diyos sa atin kahit napakahirap na ng paglalakbay? Patuloy na ibigin natin ang Diyos. Ano ba ang ipinagdaramdam ng Diyos sa mga lingkod niya? Ang sabi niya iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una Sa ibang salin, nanlalamig ka na sa akin Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nagkaramdam ang Diyos. Pagka iniwan natin yung dating kasiglahan, gaano man kabigat ang dahilan. Napakarami mang mga pagsubok, napakabibigat man ng mga alalahanin sa buhay. Pero namamalagi po na inaasahan ng Diyos sa atin. Ang alin? Na ibigin natin siya. Ayaw ng Diyos naman lamig tayo sa paglilingkod sa Kanya.
Ano mang mangyari, ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, ang gusto ng Diyos manatili ang pag-ibig o pagmamahal natin sa Kanya, higit kanino man o sa anumang bagay. Ano ang pangunahing pinagtatalagahan ng mga umiibig sa Diyos at nagpapahalaga sa Kanyang biyayang kaligtasan? Awit 26:8 at 7. Mahal ko, Panginoon, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kalwalhatian. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Ano po ang pangunahing pinagtatalagahan ng mga umiibig sa Diyos? Sabi ng lingkod ng Diyos, mahal ko, Panginoon, ang templo mong tahan, sapagkat naroroon ang iyong kalwalhatian. Alin ba ang tinutukoy na mahal ng mga lingkod ng Diyos? Yung pagsamba, sapagkat sa templo o sa tahanan ng Diyos, doon natin isinasagawa ang mga pagsamba. Pero sa ating abang kalagayan, ibinigay pa rin sa atin ng Diyos ang pagkakataon, pati yung paraan na kahit hindi tayo magkakasama sa isang dako sa pamamagitan ng teknolohiya, nagagawa nating pag-isahin ang ating puso't damdamin at maisagawa ang pagsamba sa Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Patuloy nating isakatuparan. Yan ang mahal ng mga lingkod ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Anong buong kasabikan at kagalakan ginagawa natin sa pagsamba? Ang sabi pa, awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasamba. Kaya meron din tayong mga pag-awit. Kailangan natin yun. Para doon ay bigkasin natin yung ating mga pagpupuri sa Diyos. Yung mga kahanga-hanga niyang gawa. Pati na sa ating mga pananalangin. Yan ang ating isinasakatuparan. Baka sabihin ninyo, mga kapatid, hindi ko po pinababayaan ng pagsamba. Opo, linggo-linggo po dumadalo po ako. Sapat na ba na laging dumadalo sa mga pagsamba? Paano tayo dapat mamuhay upang hindi masayang ang biyayang kaligtasan? Awit 26:11. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Sapat na ba na laging dumadalo sa mga pagsamba? Ay, hindi. Kailangan yun, pero hindi sapat. Paano tayo dapat mamuhay upang hindi masayang ang biyayang kaligtasan? Ang sabi, ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Salamat sa Diyos sa tulong niya. Nakapanindigan tayo sa katwiran. Pinagharian man ng kasamaan at katiwalian ng iglesia, sinikap natin gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Huwag natin itong bibitiwan, mga kapatid. Huwag natin itong isusuko. Kanino man at sa ano man. Kahit ano pang mangyari sa mundo. Gaano man kabigat pa ang ating daranasin sa buhay na ito. Manatili nawa tayong matatag sa paninindigan, sa tama at katwiran. Mga kapatid, sino sa inyo ang pagod na? Sino sa inyo ang minsan ay nakadarama na ng panghihina? Minsan ay nawawalan na ng gana sa bigat ng buhay sa kasalukuyan. Sa dami ng intindihin. Magkagayon man, hindi pa rin nababago ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, parangalan pa rin natin siya. Ang gusto ng Diyos, ipatuloy natin siyang sambahin at paglingkuran. Ang gusto ng Diyos, patuloy tayong manindigan sa pagsunod sa Kanya. Pabuhay tayo sa katwiran at kabanalan. Kaya nga po, kayo mga kapatid, kayo nakakaalam kung ano inyong dinaranas. Kung ano nagpapahirap ng inyong kalooban.
Di namin alam kung saan kayo naroroon. Ang alam namin, nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo ang mga anak ng Diyos na naninindigan sa pagsunod sa Kanya. Pero ang Diyos, alam na alam niya kung saan kayo naroroon. Kitang-kita niya kung ano ang ating mga nagiging karanasan. Natatanaw niya kung anong nagpapahirap sa atin. Anong dapat natin gawin kung sakaling hindi natin kaya ang mga bagabag sa buhay o halos aandap-andap na ang liwanag ng pag-asa sa dami ng mga suliranin. Pakinggan ninyo sa awit 55:22. Ilagak sa Panginoon iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol ang taong matuwid. Hindi niya bibiguin. Ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. Yayamang narito tayo sa pagsamba. Ilagak natin sa Diyos. Ano man ang taglay nating suliranin. Ano man ang nagpapahirap ng ating kalooban. Itiwala natin sa Ama. Aalalayan niya tayo at ipagtatanggol. Ang sabi ng Biblia, ang taong matuwid, hindi niya bibiguin. Basbasan tayo ng Ama. Magunita nawa niya ang bawat isa sa atin. Saan man tayo naroroon, madama natin ang kanyang kapangyarihan. Ipadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Muling palakasin ang ating mga kaluluwa. Aliwin sa ating mga kalumbay. Tumayo kayo, mga kapatid. Tayo'y mananalangin. Salamat ng marami sa iyo, Ama. Totoong napakabuti mo sa amin. Halibasa'y alam na alam mo kung anong aming kailangan. Nababatid mo anong aming pinagdaraanan. Kaya sa tuwing pagsamba namin, lagi kang kapiling ng iyong mga anak mula sa aming mga pag-aawitan. Sinasalubong mo kami ng iyong kapangyarihan. Ipinadarama mo sa amin, nandito ka. Pinalalakas mo kami. Pinasisigla mo ang aming buhay. Opo, halos panawan kami ng pag-asa. Bago sumapit ang banal na sandaling ito, marami kaming tinitiis. Kabugana kami sa mga kalumbayan. Pero nang kami narito na sa pagsamba, pagka nadarama ka namin, Ama, agad nalilimutan namin ang lahat ng aming mapapait na karanasan. Ibinubuhos mo sa ng biyaya na kailangan namin. Halika pa sa iyong mga anak. Bawat lingkod mong nakadalo sa pagtitipong ito. Saan man naroon? Ama, puntahan mo yung mga anak. Huwag mo silang bibiguin. Haplusin mo ang kanilang mga puso. Sabihin mo sa amin, hindi mo kami pababayaan. Wala kaming ibang pupuntahan. Ama, bastan mo ang sanlibutan. Wala na itong pag-asa. Nasa ilalim na ito ng iyong sumpa. Pero lubos kaming sumasampalataya. Nakatanaw kami sa iyo, Ama. Ibubukod mo kami. Ikaw ang mag-iingat sa amin. Ikaw ang magtatawid sa amin araw-araw. Makararating kami sa piling mo. Sa bayang banal na ipinangako mo.
Yaon lamang ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Pagka nakukunita namin ang malwalating pamumuhay doon sa bayang banal. Wala ng pagluha. Wala ng pagkakasakit. Wala ng pagdaramdam. Lahat ng mapapait na nararanasan ng tao sa mundo, sa bayang banal ay wala na. Pangako namin sa'yo, Ama, magsisikap kaming makarating sa piling mo. Pararangalan ka namin araw-araw. Hindi namin pababayaan ang pagsamba. Gagawin namin ang tama. Maninindigan kaming patuloy sa iyong banal na katwiran. Huwag mo lang kaming pababayaan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kami iiwan kahit saglit. Panginoon! Oo, Panginoong Yesus! Alalahanin mo ang mga magulang. Ang mga magulang na laging nag-aalala para sa kapakanan ng mga anak. Mga magulang na hindi kapiling ang mga anak. Lagi mong palakasin ang iyong mga lingkod. Digin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang mga anak. Pagpalain mo ang mga kabataan. Lahat kami ingatan mo araw-araw. Lahat kami makarating sa piling mo sa iyong kaharian. Ama, lubos kaming sumasampalataya. Narinig mo ang aming panalangin. Nagagalak ang aming mga puso sapagkat nakapiling ka ng iyong mga anak. Huwag mong pababayaan ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Lagi mo silang ingatan at pagpalain. Lalo na kapatid na Angel at mga kasama niya hanggang ngayon ay nasa kulungan. Maawa ka. Pakibantayan mo ang aming mga kapatid. Makalaya nawa ang aming mga kapatid. Muli na nilang makapiling ang kani-kanyang pamilya. Tiwalang-tiwala po kami, Ama, ang aming pagsambay na kapagdulot sa iyo ng kalwalhatian. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.